Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay related sa OSPF ng election ng DR ay yung ating designated router at saka backup designated router sa Packet Tracer. Pag bago ka pa lang sa channel ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pinutin ang notification, i-click ang notification bell para updated ka sa mga in-upload mong video. So nagka-assign na ako ng mga IP address dito sa mga interfaces. Kung nakikita niyo yung nag-green, ito yung aking inassign na IP address sa about interface na to. So naglagay ako dito ng maglagay lang kayo dito ng 1 sa router 1 192.168.1.1 at saka dito 1.2 at saka dito 1.3 at saka 1.4 sa kabilang sa bawat interface dyan. So hindi na ako maglalagay dyan at saka meron tayong router ID dito. Router ID ng dito ay 1 and then 2 then 3, 4. So, in short lang, yung election ng OSPF router ID, yung OSPF election ng DR at saka DR, designated router at saka yung backup designated router ay una based sa router ID. Kung sinong higher, siya yung elected na superior. Then, yung second na highest ay siya yung backup designated router. Mahalaga yung kasi kung maintindihan yung mga LSA, yung bawat router ay nagsisend ng LSA, especially pag naka-on yung kanyang OSPF na protocol. So, pag marami kayong router, pag hindi, kung walang DR at saka DBR, magulo. Like sa work, kung lahat manager or lahat superior ay walang sinusunod. So, kung merong bossing, tapos sila nag-instruct sa mga down niya, so mas organize yung company. So, ganun lang din dito sa OSPF LSA. And ngayon, mag-proceed tayo. Ang second pala, ang priority ng pag-election, DR at saka DBR election, backup designated router ay first ay yung pag-enter ng manual na router ID. So, ang second na election, pag pari-parehas, pag hindi kayo nag-enter manually ng designated router ID, router ID ay second na niya yung highest loopback. Kung sinong may router na may highest loopback, siya yung kukunin na so nag-assign ako niya dyan ng IP address. So punta tayo dito and mag-enable na natin yung OSPF na command. So router, tab ko lang OSPF 100 and lagyan natin yung router ID, yung 1.1.1. So, actually, kung hindi nyo in-enter to optional to, kaya lang magiging, as mention natin, na pinakauna sa election niya ay yung router ID. Kung nag-enter kayo, siya yung kukunin. Kung wala namang router ID nakalagay sa mga router, yung loopback, the second ay router. Kung sino pinakamataas yung router interface IP address sa mga interfaces yung kukunin. So, enter natin and din lagyan natin yung network na 192.168 1.0 then yung ating inverse wildcard mask na 000 0.255 then yung ating area ay area 0. So, isip natin yung configuration ng WR para sure tayo kahit na restart natin, nandiyan pa rin. So, dito tayo sa router 2. Again, meron ng IP address nito. Ito, up na. So, maglagay na lang ako ng OSPF protocol dito. Router, exit ko muna. Router OSPF. Tinatab ko lang para mag-autocomplete 100. By the way, kung yung process ID natin, yung 100 nilagay ko dyan, kahit 200 lagay nyo dyan, walang problema. Kasi effective local naman to. 200, then yung ating router ID, tinatab ko lang kung pwede nyo i-RO, tapos tinatab ko, tapos yung ating router ID, tapos yung ating network na 192.168.1.0 at saka yung 0.0.0.255. Pwedeng i-shortcut lang natin, area 0. Ayan. So, isip ko lang din ang configuration, do WR. So, punta ako dito sa router 3. So, dito naman tayo sa router 3 and exit ko lang na isang beses. Router RO, router OSPF. Pwedeng 150 dito.
tapos yung ating router ID, tapos 2.2.2.2 at saka yung ating network. So dito sa network, itry ko na ilagay ko yung default route kasi gagana naman yan. Tapos itry ko na ganito kung hindi siya magko-conflict. Tapos area 0. So wala. Kasi ang ibig sabihin niya, kahit anong network ay pwede natin i-route dyan. I mean, pwede gagana siya. Yan, nagkaroon na sila ng neighborship. So, i-save ko lang aking configuration. So, punta tayo dito sa router 4. So, last na i-configure natin sa OSPF. Router, OSPF. Ito na lang, 400. Kahit ano nilagay nyo again na process ID, router ID, at saka yung 4.4. And yung ating network ay network 192.168.1.0 at saka yung ating wildcard na 255.255. Tapos yung kanyang wildcard ay 255. May nakalimutan ako, space area 0. And isave natin yung ating configuration. So mamaya magpo-form yan na neighborship. So pag nagpunta ako ngayon sa ayan, adjacency. Kung nagpunta tayo dito sa router 3, tinignan natin yung do show IP OSPF database. And yan ang ating database. Makikita natin dito yung mga link ID ng mga neighbor routers. So ito nang kanyang link ID, tapos yung kanyang ano ba yun? Yung router ID. So ina-advertise, bawat router ina-advertise nila yung kanilang sarili sa kanilang neighbor. So i-check natin kung ano yung DR natin. Do show IP OSPF neighbor. Ayan. So makikita natin dito kung sino yung elected. So ang expected natin, sinabi natin ay dapat ma-elected yung higher router ID. So bakit siya hindi elected ngayon? Elected ngayon si number 1. At saka ito ngayon ng backup. Bakit kaya nagkaganito? So okay, explain ko lang. Siyempre, so una-una siya yung unang router lang na example natin, ito lang yung unang binili niyo sa company na router nyo, or siya yung naunang i-configure, kaya ano niya sa sarili niya, ako yung higher. So kaya siya ang elected ngayon na natin, designated router natin. So ang second na kinonfigure natin ay yung 222, sa yung naging backup designated router. So yan. And yung yung 444 ay two-way DR to other. So kailangan nating i-force yan na magiging ang maging designated router natin ay si router 4 as ang expected natin dapat siya. So kailangan natin i-clear yung process. So ang DR natin, dito tayo muna dapat sa DR. So hanapin natin si DR, yung ating neighbor na 222, so router 2. So, kung wala kayong nakalagay diyan na inyong router ID, ay pwede yung IP address. So dito, so hanapin niyo kung saan ito yung interface na yan. So alam natin na dito sa router 2. So punta tayo diyan and i-type natin ang command na to. Do clear IP OSPF process. And yes natin. Yes. So next, punta tayo dito sa ating router 1. Kasi siya yung ating DR designated router. And i-type natin ulit yung tinype natin. Do clear IP OSPF process. So yes natin. Process yan. PR lang tinype ko kasi hindi ko ma-spell. So punta tayo dito sa remaining router, dito sa router 3, and i-type natin yung same command. Do clear IP OSPF process. Yan, natsambahan ko, joke. Enter natin para sigurado tayo. So punta tayo dito sa router 4 and i-type natin ulit, do clear IP OSPF process. And yes natin. So
Punta tayo dito ngayon, o balik tayo dito sa router 3, kaya nag-form na sila ng adjacency. Sudo show, i-up arrow ko lang para makita natin kanina. Yan. So, i-check natin, wala pa. Yes. Kung makikita nyo, yung ating expected na makikita, ay, na-close ko pa. So, ang ating expected na makikita ay yung ating designated router ay router 4.